Hi everyone, I'm Brenda. So today, mag-usahan natin ang ating Korean language class and this is in Filipino for absolute beginner. So ayan, ito yung mga i-discuss natin in this series. So sa Korean lessons ito, lesson 1 is Introduction to Hangul and the part 1 is Basic Korean Vowels which is yung i-discuss natin today and part 2 Combination Vowels, part 3 Basic Korean Consonants, part 4 double consonants, and part 5 Korean writing system. Ayan. So lesson 1 Introduction to Hangul, part 1 Basic Korean Vowels. Okay, pero bago yan, brief history muna tayo of Korean language. So it was created in 1443 by King Sejong the Great. Bakit kaya siya tinawag na King Sejong the Great? So he created Hangul and officially published it in 1446. So before Hangul, ang sinasalita sa Korea is Chinese characters talaga, which is yung Hanja. Okay? Pero napansin ni King Sejong the Great or ni King Sejong na nahihirapan yung mostly ng mga tao ngayon sa pag-aaral ng Hanja or ng Chinese, which is even now, marami pa rin nahihirapan sa pag-aaral ng Chinese characters. So, ang purpose daw ng paggawa ni King Sejong ng Hangul is para mas mapadali yung pag-aaral ng lengguwahe ng mga nasasakupan niya para mas mapadali yung pagbabasa at pagsusulat nila. Okay? So, yung consonants daw ng Hangul ay yung shapes naka-base daw sa posisyon ng mouth, ng tongue, at saka ng throat kapag nagsasalita. So, ayan, makikita natin yung dito sa may picture. And then, yung vowels naman daw were inspired by the symbol of heaven, earth, and human. Later, tuturo ko yan sa inyo. And yung present time naman is, ngayon, sa ngayon na, is yung Hangul na yung official writing system of Korea. And it is also known for its simplicity. So, ano nga ba yung sinasabi kong Hangul or Hangul? So, either of the two, ano yung spellings and pronunciation is both correct naman. So, Korean has 24 basic letters. Okay, meron silang 24 basic letters. Merong 10 basic vowels. Tayo meron lang tayong 5 basic vowels. Meron silang 10 basic vowels. At sa basic vowels na yun, buo ng combination vowels. And next naman, meron silang 14 basic consonants na nagbubuo naman ng 5 double consonants. So, kahit yung Korean ay merong 24 basic letters, kapag kinombine-combine mo siya, makakapag-form siya ng thousands of syllables. So, ito yon Hangul, basa rito is Hangul. Han means Korean or Korea, and Gul means alphabet, script. So, it means Hangul means Korean alphabet. So, reminders lang muna tayo bago tayo mag-proceed sa ating Korean vowels or ang moon. So, first, do not rely on romanization. Ano tong romanization na to? Ito yung pagsasalin ng tunog ng Korean into English. So, for example, here, example given is saranghe. So, merong mga tao na binabanggit as saranghe, saranghe, saranghe. Pero, pronunciation of it, kapag i-base mo sa Hangul, ay saranghe. Okay? So, do not rely on romanization. No? Pag-aralan natin mismo yung distinct sound ng Hangul na ituturo pa dito. So, ayan nga, second bullet is master the Korean alphabet, Hangul, or learning many words. So, before tayo mag-aral ng maraming iba't ibang bagay, focus muna tayo sa Korean alphabet nila kasi yun yung pinaka-base. Okay? And then, practice reading and writing regularly. Kahit ano pang turo ko dito sa inyo, kung hindi nyo pinapractice, useless din. Okay? And then, learn the correct stroke order when writing. So, sinasabi nila, kahit bahala ka na kahit anong isulat mo yan. No, siguro, for me kasi, inaral ko muna talaga yung tamang pagsusulat. And then, that's the time nung na-master ko na yung Hangul, that's the time lang na in-express ko na yung sarili ko sa pagsusulat. Okay, may sarili nga akong font parang gano'n. So, sa next bullet is pay attention to pronunciation and sound changes. Same lang sa first bullet mo. Huwag kayong mag-rely sa romanization kasi hindi accurate yung English sounds pag i-compare mo sa Hangul. Okay? And ayan, do not forget to enjoy learning. So, enjoy learning with me lang. Ayan na. So, our part 1 is basic Korean vowels. Well, it's called Ma'el in Korean. Okay, basahin ko lang na mabilis itong 10 basic Korean vowels. Ito. A, O,
O, U, I, Ya, Yo, Yu, Yu, Il. Okay? So, start tayo sa ating stroke order ng basic Korean vowels. Okay? Ayan. Dito tayo sa ah. So, paano daw siya isulat? One, two. Okay. Try natin isulat to. One, two. One, two. One, two. So, ang basa sa kanya is ah. Same lang siya sa A ng araw, na aso, natin sa Filipino. Ah, okay? Next tayo. Ayan. Ang next nating Korean vowel is ya. Okay, paano siya isulat? Ganito po. Okay, stroke lang daw. And meron naman tayong basis dito. One, two, three. One, two, three. Isa pa. One, two, three. Isa pa. One, two, three. Ayan. Ang basa rito is ya. Okay? Ya. Kagaya lang ng yaya natin in Filipino. Yaya, ya. Like yung naririnig natin sa K-drama, yeah, hey, diba? Yan yung naririnig natin, yeah, sa K-drama. Next natin is O. Ang stroke order niya is 1, 2. Two-stroke orders na, two strokes lang siya. So, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ang technique dito sa O na to, itong EO na lagi natin nakikita sa romanization ng Korean is O. Bawa may tumawag sa'yo. Bawa tinawag ka, Brenda! Ah! Yun yung na nakikreate natin. Pataas siya. No? Tandaan natin po kasi meron din tayong O na iba naman. Ibang alphabet or ibang vowel siya. Okay, next natin is yo. 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 Pataas din. Kung ito ay ito naman yo. Okay? So, ang stroke order niya is ganito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Again, huwag kayong malilito. Yung kanina, o, kanina, yo. At kung babalik tayo, pansinin niyo yung a. Okay? Yung stroke niya horizontally, isa. Nung dinalawa natin, naging ya. Ito naman, nung ginawa natin dalawa yung stroke niya, naging yo. No? Kapag two strokes, Y sound. Yo, ya. Okay? Yun yung tatandaan yung technique doon. May Y lagi kapag two strokes horizontal yung dinagdag natin sa gitna na maliit. Ito. Okay, next tayo. Ito na yung sinasabi ko. Kung kanina ito si O, ito naman si O. Kailangan ng technique nyo dito, bilog na bilog yung pagka-O nyo, tapos straight lang siya. O. Hindi siya bababa, hindi rin siya pababa, taas. So, O, 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 O. Okay? At ang stroke order niya is 1, 2, 1, 2. Okay? Ganyan siya. Next natin, again, ano yung sabi ko kanina? Kapag dalawa yung nakita niyong line, then ang sound ay madadagdagan ng Y. So, magiging U. Okay? U. Isa pa, U. Hindi siya yo, kasi pag yo, yung kanina yon, ito yon. Sorry. Ito yon. U, yo, ito naman ay U. Yo, U. Okay? Ang stroke order mo is 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sorry kaliwete kasi ako. So, ulitin natin. Since left-handed ako, try natin siya pa kanan. Okay? So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay? Yun ang U. Next naman natin is U. Okay? U. Parang A, E, I, O, U lang natin. Pero mas nabaan. U. U. Okay? U. Sa atin kasi is U lang. Tapos matigas. Sa Korean kasi habaan dapat natin U. Like U.
Okay? Ang stroke order niya is 1, 2, 1, 2. Tatandaan niyo itong bottom part na 'to kailangan lagi siyang mas maiksi. Okay? Next tayo. Ito naman ay, again, nakita niyo dalawa yung line 'no? So, ang sound niya is Y sound. Okay? So, ito naman ay U, U. Okay? At ang stroke order niya is 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay? Pababa naman siya. Kung yung kanina, pataas, yo. Okay? Ito naman ay you. Okay? At ito na yung pinakamadali sa lahat for me. E. Why? Pinakamadali kasi one stroke lang siya pababa. Para lang siyang literal na E ng A, E, I, O, U. E. Ibon. Ganun lang yung sound niya. E. Literal na E. Di ba yung I, pwedeng ganito yung big letter niya, pwede rin naman ganito. So, madaling matandaan na kapag isang guhit lang na ganyan is letter I, ang sound niya is E. Okay? Ito naman yung pinaka-last natin. Ito yung pinaka, for me, distinct sound talaga ng Korean vowels or Korean alphabet. Itong okay? Straight lang siya na horizontal lang. As in, ganyan lang talaga siya. Pero ang sound niya is, stretch niyo yung bibig niyo. As if sasabihin niyo is E. Di ba mas stretch siya E? Pero try niyo naka-close yung ngipin niyo, okay? Sana nagigets yun. Naka-close yung ngipin niyo, stretch niyo yung bibig niyo, parang naka-smile. Then try niyo sabihin is Dun niyo siya makukuha. Ganito yung magiging sound niya dapat. Okay? Hindi siya hindi siya uh, uh, Okay? At si ang stroke order lang niya is one line lang. Literal. Okay? So, ayan, practice time tayo. Gusto ko i-repeat after ninyo yung mga sound. So, naka-blank siya, okay? Para ma-practice mo. A, O, U, U, I, Ya, Yo, Yu, Yu, E. Isa pa? A, O, U, U, I, Ya, Yo, Yu, Yu, E. Ayan, na-practice na natin siya at sana mas practicein niyo pa 'to kasi kailangan niyo siyang ma-memorize bago kayo tumalon sa ating next topic, okay? So, dahil ang next lesson natin is ang part 3 natin na combination vowels na kukunin natin lahat dito. So, kapag ito na-master niyo 'to, yung combination vowels natin is super easy na lang sa inyo. Again, this is Brenda. Please subscribe and like this video and share if may natutunan kayo or if nagustuhan niyo yung video nito. Thank you so much!